Pinusuan ng daang-daang libong netizens ang reaction video ng isang nanay na ginawang pelikula ng kanyang anak. Pero sa naturang short film, walang tunay na mga aktor. Ang ginamit kasi para magawa ang pelikula, Artificial Intelligence o AI. Kuya Kim, ano na? Naantig ang puso ng ginang na ito sa pelikulang kanyang pinapanood. Ang bida kasi rito, walang iba kundi siya mismo. Sa tulong ng isang magic relo, nag-time travel siya at binalikan ng ilan sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Gaya nung araw na nakilala niya ang kanyang mister, ang kanilang wedding day, pati na mga sandali nung mali pa ang kanilang mga supling. Ang ginang sa video, ang 60-year-old na si Nanay Nemia. At ang pinanood niyang pelikula, birthday gift sa kanya ng anak niya si Franklin. Nag-iisip ako ng magiging special sa kanya. Mahilig siyang tignan yung mga dating litrato niya. So naisip ko, why not? Nagawang ko ng magandang short film. I-relive niya yung dating nakaraan. Sobrang natuwa siya. Halo yung emotions, naiyak siya, naluha siya, natawa siya. So nung pinost ko, unexpectedly na umabot kagad ng 20+ million views in just one day. First time niya daw nagkaroon ng millions of happy birthday greetings. Pero paglilinaw ni Franklin, hindi niya pinaarte ang kanyang ina. Nagawa niya raw ang pelikula sa tulong ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Si Franklin may ginamit na video generation tool sa computer para maka-generate o makagawa siya ng isang 50-second clip. May tinatype siya ritong prompt o instructions. As much as possible, specific yung description doon sa prompt para maganda yung kakalabasan. At pagkapindot niya ng generate button, Grabe, ang bata ko pa dito. meron na siyang video. Yung mga video generation models, gumagana sila by looking at an instruction from the users. Ilalarawan lang natin in text form kung ano yung gusto natin makita dun sa video. Ang gagawin ng AI model is susubukan niyang sundin yung lahat ng instructions natin tapos gagawa siya ng isang makatotohanang video. Napaka-realistic man at napakadali gumawa ng AI videos. Hati pa rin ang opinion ng publiko pagdating sa AI filmmaking. May potential ang AI bilang tool. Ang problema kasi dito, yung trabaho ng mga creative people, mawawala sa kanila at mabibigay ito dun sa mga tao na ang gagawin na lang, mag-i-input na lang ng prompt. Iba pa rin yung feels or dating na ang isang material ay gawa ng tao. And lastly, merong limitations ang AI. Kahit magaling na mag-generate ang AI models, madami pa rin silang hindi nakukuha ng tama. Hindi consistent yung physics ng pag-interact ng mga iba-ibang objects dun sa isang eksena. Hindi pa pwedeng palitan ng AI ang traditional filmmaking. Paalala ni Dr. Tiam Lee, dapat ay maging responsable sa paggawa at paggamit ng mga AI videos. Kung gagamit tayo ng AI, it's very important na merong transparency. Huwag nating itago yung fact na gumamit tayo ng AI. Huwag din natin siyang gamitin para manlin lang ng mga tao. Kailangan maging aware tayo na kapag ginagamit natin siya para sa isang mabuting layunin. Dapat meron din tayong reflection doon sa epekto nito sa mga industriya na meron tayo. Ano ba yung kayang makuha natin sa mga totoong filmmakers na hindi kayang gawin ng AI, at dapat ay mas suportahan natin kung ano yung mga aspeto na yun. Filmmaking is an art. Hindi siya marireplace pa rin. At the end of the day, art should still belong to humans pa din kasi that's what art is, no? It's about humanities. Gaano man ka-advance ang kayang gawin ng AI ngayon, laging tandaan, dapat tayo mga tao pa rin ang nagbibigay ng tunay na kahulugan, emosyon at puso sa ating mga likha at obra. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa halip na mag-enjoy, napa-evacuate ang bisita ng isang resort sa Pampanga. Sumabay kasi sa init ng panahon ngayon ang pagsiklab ng isang grass fire. Ligtas kayang nakalikas ang mga bisita. Kuya Kim, ano na? Ang masaya sana ng family outing ni Risa Lynn sa isang resort sa Bacolor, Pampanga, naantala nang sa labas ng tinutuluyan nilang resort. May sumiklab na grass fire o sunog. Noong May 23, around 9:30 ng umaga, nag-swimming pa yung mga kids. Nakita na namin na medyo makulimlim. Lumabas po yung asawa po ng ate ko. Sinasabi po na meron na pong grass fire. Nalaman namin na malaki na po talaga siya. May nahuhulog na mga debris ng mga damo. Kaya medyo umiitim na yung pool. Nakakasuffocate na siya. Sa takot ang mag-anak, dali-dali lumikas. Naluluha na kami. Tapos yung mga kids medyo nauubo na. Tapos umiiyak na din. Kaya talaga nagmadali po kami. Nakaalis po kami lahat ng safe. Pero bakit nga ba may sumiklab na grass fire sa Bacolor? At paano ito naapula? Kuya Kim, ano na?
Ang grass fire ay isang uri ng sunog na sumisiklab sa mga damuhan. May iba't ibang rason kung bakit nangyayari ito. Isa na rito, ang napakainit na panahon. Tuwing tag-init, medyo dry ang hangin at matagal nang walang ulan. Kaya nagiging sobrang tuyo lahat ng damo at mga halaman. Kahit maliit na kislap lang na galing sa itinapong sigarilyo o apoy na hindi napatay ng maayos, sapat na yun para agad sumiklab at lumaki ang sunog. Ang grass fire hindi lang mabilis sumiklab, mabilis din kumalat. Kaya napakadelikado nito. Delikado kasi bukod sa mabilis, matindi ang init at makapal ang usok. Pwedeng masira ang mga tanim, mapahamak yung mga bahay na malalapit dun sa area, at nakakasama rin sa kalusugan. Minsan bigla na lang lumalawak kasi tinatangay ng hangin yung apoy papunta sa malalayong lugar. Kaya kung may grass fire, mahalagang mabilis at maayos na aksyon. Tumawag agad ng tulong. Kung malaki ng sunog, huwag itong subukang patayin mag-isa. Within just a few minutes, pwedeng mapaligiran ka nito. Ang pinakamalaking panganib ay yung matrap o maipit sa gitna. Protektahan ang sarili mula sa usok. Takpan ang ilong at bibig gamit ang tela o mask. Kung may malapit na bahay, isara agad ang bintana at pinto. Alisin ang mga bagay na madaling masunog sa labas. At maghanda sa posibleng pagdikas. Umalis tayo agad palayo sa direksyon ng usok at apoy at pumunta sa mas mataas o ligtas na lugar kung pababa ang usok. Huwag kayong tatawid o susunod doon. Dahil naman sa agarang pagresponde ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection, ang sumiklab na grass fire sa Bacolor agad daw na apula. Pagdating po ng mga bumbero na apula naman po, 800 to 1,000 square meter. Tapos po, wala naman po nasaktan at saka na-damage po. Naging memorable siya sa akin. Gawa nga po ng may sunog. Masaya naman po kami pero nakakatakot na rin kung sa mga ganung mga resort na hindi pa talaga nade-develop yung place. Sa oras ng sakuna, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nakulayan nyo na ba ang inyong planong mag-swimming bago matapos ang tag-init? Kung hindi pa, galaw-galaw dahil naunahan na kayo ng mga kalabaw. Sa isang nagva-viral na video, kita silang nakahilerang nagsiswimming sa Laguna de Bay. Kuya Kim, ano na? Hindi daw ugali ng tagapagbilaw keso na si Jessa na magbilang ng kalabaw o magyabang. Pero sa nag-viral niya ngayong video, literal na binilang niya ang mga ito. Paano ba naman ang mga kalabaw na kanyang namataan nagsiswimming sa kanyang harapan? Kalabaw! Oh my God! O kahoy! Galiaw, kalabaw yan! Kalabaw. Pamilyada sila, Totoo ba yan? Ang viral video kuha ni Jessa nang magbakasyon siya sa isang resort sa gilid ng Laguna de Bay, sa Cabuyao, Laguna, doon pang nakaraang taon. Nakita namin yung isang kaninang Carabao nag-swimming. Yung pinakang nauna sa kanila is yung pinakamalaki ay yung pinakang nanay. Sinusundan mo yung pinakang nanay niya siguro yun. Sumasamba rin siya. Parang hindi rin siya siguro marunong pang naglangoy. First time na makakita Carabao na naglalangoy. Sabi ng po nung mga tagal is normal naman daw po yun. Pero bakit nga ba hilig ng mga kalabaw ang magtampisaw o magbabad sa tubig, ilog, putikan o lawa? Kuya Kim, ano na? Makapal ang balat ng kalabaw pero kaunti lang ang sweat glands nila. Kaya di tulad natin mga tao, hirap sila magpawis. Itong mga kalabaw natin, they are going to the waters, no? For example, in a river, to wallow. Yung ginagawa nila to at least dissipate heat pag sila ay naiinitan, para bugawin yung mga insekto na nasa katawan nila. Minsan pumupunta din sila sa river para banlawan, no, yung kanilang mga putik na nasa katawan nila. Ang putik o tubig sa kanilang balat, nagsisilbi rin nilang proteksyon laban sa lamok, langaw, garapata, at iba pang insekto na dumidikit sa kanilang balat. At katulad ng ibang hayop, komportable at nakaka-relax para sa kanila ang malamig na tubig, lalo na kapag kakatapos lang nilang magtrabaho sa bukid. May paliwanag naman ang veterinaryo kung bakit nakahilera mga ito nang mabidyohan ni Jessa. Ito yung tinatawag nating filial imprinting. They are following their mother, no, kung saan man siya pumupunta. Like in cycling or like in any other sports, they are going against the current. They are swimming in a straight line. This is actually their strategy to conserve energy. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa
Sa mga wala pang ganap this weekend, baka trip ninyong subukang lakbayin ang nakaraan sa paglahok sa Heritage Walk sa Maynila. Sakto sa paggunita ngayong Mayo ng National Heritage Month. Healthy ka na, may natutuhan ka pa. Kuya Kim, ano na? Naghahanap ka ba ng side quest ngayong weekend? Ba't di ka sumali sa tour na to? Kung saan ang goal, maglakad sa mga kalsada ng Maynila para bisitahin ang ilan sa mahalagang heritage structures ng lungsod. Ito ang kung tawagin Heritage Walk na inorganisa ng Renacimiento Manila. Ang atin pong Heritage Walks ay nagdadala mismo sa mga kababayan natin sa ating mga makasaysayang lugar para mas mabigyan pa natin ng lalim ang ating pag-unawa at kaalaman po sa mga pinupuntahan natin. Sa naturang Heritage Walk, ang sasadyain ng mga kalahok, ang mga nagagandang basilika ng Kamaynilaan. Ang isang simbahan ay nagiging basilika kapag nagbestow yung papacy ng special recognition sa historical and cultural significance of a church in relation sa Catholic faith. Ang ating first stop, ang tanging all-steel church sa Asia, ang San Sebastian Basilica. Ito yung pinakaunang minor basilica sa Pilipinas. Binigyan ng recognition yun noong 1890. Next stop, ang minor basilica and national shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church na siya nagsisilbing tahanan ng imahe ng Black Nazarene o itim na puong Nazareno. Mula rito tutungo tayo pa minor basilica of Our Lady of the Pilar. Isa siya sa mahalagang shrines na na-dedicated do sa devotion nung first Marian apparition, yung Our Lady of the Pilar. Ang ating fourth stop, ang Binondo Church. Start ng Binondo Church, 1594. Alam niyo bang sa simbahan ito kinasal sina Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus bago himagsikan? At ang ating last stop, ang Manila Cathedral. Ito ay isa sa mga minor basilicas na by his own accord in-elevate ni Pope John Paul II nung dumalaw siya noong 1981. In recognition naman yun do sa role of the Manila Cathedral as the mother of Philippine churches bilang seat ng kauna-unahang archdiocese dito sa Pilipinas and as a place of devotion sa Immaculate Conception. I find it very educational and enlightening, showcasing the heritage sites of Manila. Mahalaga na ma-recognize itong mga structures na ito dahil the physical structures themselves are living embodiment ng Christian community at mahalagang part yun ng kwento ng kahit anong pamayanan. Sa buwang ito, pinagdiriwang natin ang National Heritage Month sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 439 noong 2003, diniklarang National Heritage Month para palaganapin ang pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura, sining, tradisyon at mga pamanang lugar sa Pilipinas. Ang bawat local government unit ay maaaring mag-launch ng activities. Hindi naman kailangang on-site, pwede din siyang online. Pagtatanghal na pwedeng magbigay o magpakita ng pagpapahalaga sa ating pinagmulan, sa ating kultura, at sa kung paano nabuo identity and nationhood. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa mga gustong mag-Japan pero kapos ang travel funds, Love Local muna tayo dahil may alternative dyan ang mga taga-Bukidnon. Sa kanila kasing lugar pwedeng ma-experience ang Sakura Fios. Kuya Kim, ano na? Ang kalsadang ito sa Impasugong Bukidnon, agaw pansin. Ang kahabaan kasi nito, kinulayan ng mga nakahilerang puno na kulay pink. Parang mga sakura sa Japan. Kaya ito ang binansagan ngayong cherry blossom ng Bukidnon. Pero mga punong ito hindi cherry blossom kundi mga pink trumpets o Tabebuya rosea. Ang pagtatanim nito, proyekto ng lokal na pamahalaan ng Impasugong. Noong 2010, may campaign kami sa tourism namin. Almost 6 kilometers yung tinanim namin. Ang Tabebuya rosea, mga punong native sa Central at South America. Ang mga malalaki at makukulay nitong bulaklak, hugis trumpeta. Kaya tinatawag din itong pink trumpet tree o rosy trumpet tree. Dahil sa napakatingkad nitong kulay, isa ito sa mga paboritong gawing ornamental tree sa maraming tropical na bansa. Dahil naman sa atensyon na nakukuha ngayon ng mga pink trumpet sa Impasugong, balak ngayon ng LGU na magtanim pa ng mas maraming puno. We're trying to plant more trees kasi yung mga tao na-appreciate nila. So ngayon, ang mandate, in every household, magtanim sila ng 3 puno, every family. Yung local government, lahat yung mga tour operators natin at saka yung sa highway, tinaniman namin para for the next 7 to 10 years yung pamulaklak. So makita na din. Tunay ngang mga puno ang sagot para mas luntian, makulay ang kinabukasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.